Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Sir Chiki, maganda bang negosyo ang magtayo ng rice mill? Nako, kung yan ang iniisip mong simulan, nako, kailangan pakinggan mo to. Number 1, maganda bang negosyo ang rice mill? Definitely, yes, because stable ang demand ang bigas, ang pangunahing pagkain ng mga Pilipino, kaya sigurado constant po ang demand. Pangalawa, maganda rin po ang profit potential. Pwede kang kumita sa milling fee, sa pagbebenta rin ng byproduct, yung tulad ng tinatawag nating darak. Oo, na ginagamit din po yan ng pangkain ng mga hayop. Pangatlo, ang kagandahan, sinusuportahan po natin ang ekonomiya ng Pilipinas at lalo na yung mga magsasaka. Nakakatulong to sa mga maliliit na mga farmers para sila ay kumita. Pang-apat po, scalability. Pwede tayong magsimula sa maliit tapos palakihin natin sa paglipas ng panahon. At ang kagandahan, bukod sa rice milling, maaari ka pa rin makabenta ng mga packaged rice o mag-offer ka ng tinatawag na storage services. Kaya maganda po yan, may multiple revenue tayong streams. Pero hindi po kadalian kung magtatayo po tayo ha. Bakit po? Kailangan i-consider muna natin yung puhunan. Medyo malaki po ang puhunan sa makina, sa pagkuha ng warehouse, di ba, ng tao. Next, yung maintenance cost ng mga equipment po. Siguraduhin natin dapat efficient ang operation. Pag hindi na tumatakbo ang makina, magkakaproblema ka. Pangatlo, marami pong competition. Kasi marami na po nag-uumpisa, kaya dapat magkaroon po tayo ng tinatawag na unique selling point bago tayo pumasok. Or ayos na talaga yung bibili po sa atin ng mga bigas, no? Ika nga yung mga mini-meal po natin. Pang-apat po, ang pagkuha rin po ng tinatawag na rice and pag-deliver ng milled rice ay nangangailangan din po ng transportation system. I-check out nyo muna paano kayo di-deliver yan. At last but not the least, kailangan sumunod din tayo sa batas. Tulad ng permits, licenses, at yung mga tinatawag nating quality standard po bago tayo pumasok. Kaya mga kaching, ang rice mill ay magandang negosyo pero hindi simpleng negosyo. Magandang oportunidad pero kailangan muna pag-aralan. At pag inumpisa mo na to, kailangan may tamang plano, tamang disiplina at dedikasyon. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Food security emergency. Planong ideklara ng Department of Agriculture dahil sa mas mahal ng bigas. Pero bakit nga ba hindi maibaba ang presyo nito? Dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipinitisyon sa Korte Suprema na babawian ng lisensya sa pagka-abogado. US President-elect Donald Trump formal nang magbabalik sa White House sa susunod na linggo. Mga Pilipino sa Amerika, nakahanda na ba sa magiging mga polisiya niya? Bossing Vic Soto at Daryl Yap, kapwa dumalo sa pagdinig ng kasong cyber libel sa korte. Nagkaharap kaya sila? At ilang patok na programa ng Kapatid Network noon magbabalik. Mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz hinahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod sa hindi maawat na presyo ng bigas, inamin din ng Department of Agriculture na pakay din ng idedeklarang food security emergency ang madispatcha ang matagal nang nakaimbak na mga bigas sa National Food Authority. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Kasunod ng rekomendasyon ng National Price Coordinating Council, pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang pagdedeklara ng food emergency for rice. Ito kasi ang tanging paraan para mailabas ang buffer stock o imbak na bigas ng NFA para maibenta sa merkado sa pag-asang makaka-impluwensya ito sa mga presyo.
Well, definitely yung 300,000 na tons na nasa NFA warehouse ngayon, pag in-unload sa public yan, sa consumer yan, it should help also lower the price of rice in general, ano? Dahil it's additional supply to the market. I mean, to the loss of supply and demand, it's only but logical na bababa ng konti ang bigas. Punong-puno na rin daw kasi ang NFA warehouses ng bigas na baka mabulok pa kung hindi agad mailabas. Tanong naman ng ilang magsasaka, kung ganyan ang sitwasyon, paano pa bibilhin ng gobyerno ang ani nila? Talagang punong-puno na yung warehouses ng ano, and actually a group of Mindoro rice farmers went to the DA 2 weeks ago saying na punong-puno na niya yung warehouse nyo, paano kayo makakabili sa amin pag hindi nyo so there is also that particular issue that we really have to face to solve, and kailangan talaga namin ibenta. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, nasa kamay na ng DA Secretary ang desisyon ng pag-aproba at pagdedeklara ng food security emergency. Pero si Laurel, iko-konsulta pa rin daw ito kay Pangulong Bongbong Marcos. As a cabinet member, I am under my boss is the president, so I have to at least tell him that this is what I plan to do. Sa ngayon, nasa Leyte si Pangulong Bongbong Marcos para sa ceremonial signing ng Memorandum of Agreement at turnover ng permanent housing projects para sa mga biktima ng bagyong Yolanda noong 2013. 8 proyekto ang itinurn over ngayong araw. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Kaugnay niyan, makakausap natin si Assistant Secretary Joyce L. Panlilio, Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture. Magandang tanghali po sa inyo, Asek Panlilio. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ms. Cheryl, at sa inyo pong mga nanonood at nakikinig po sa inyong programa. Asek Panlilio, sa ngayon po, papalo hanggang 59 pesos per kilo yung presyo ng bigas. Magkano po yung posibleng ibaba ng bigas sa ilalim ng food security emergency? Kapag nag-declare na po ng food security emergency ang departamento, ang presyo po ng bigas ay maaari po itong bumaba ng magsisimula po sa 36 o pwede pong maging 35 or 33. Ibebenta po ito through our local government units at gaya nga po ng nabanggit ng aming kalihim ay nagkaroon po ng usapan sa Metro Manila Council para po ang ating mga LGUs dito sa Metro Manila ay makapagbenta po ng NFA rice po. Bakit nga ba po nagbaba na ng taripa pati yung mismong presyo ng bigas sa world market pero hindi pa rin bumababa yung presyo ng bigas natin? Dahil nga po, kaya nga po ginagawa po ng departamento sa tulong din po ng rekomendasyon ng NPCC na magkaroon po tayo or madeklara po ang food security emergency para po mas dumami po ang supply ng bigas po sa ating merkado. Dahil pagka na-i-declare na po ito ay magkakaroon na po ng kapangyarihan ng NFA na mailabas po ang mga bigas na yung kanilang mga buffer stocks po at maibenta po sa merkado sa mas mababang presyo. Okay. So, talagang kailangan pa ng mag-declare ng food security emergency para lang po mapababa? Kasi kung, di ba Kasi po sinasabi? pagka lumabas po itong ating bigas na ang magti-trigger po dito, yung NFA buffer stocks po natin which will be triggered po by our Declaration of National Food Security Emergency on Rice, ay dadami po ang supply. At dahil po mas marami na po ang supply, law of supply and demand, ay maaapektuhan po ang presyo sa merkado, bababa po yung presyo ng ating bigas dahil yung mga mataas pong presyo ngayon ng bilihin ng bigas po sa ating merkado ay maaari rin po silang sumunod dito sa mas mababang presyo po pag nailabas na po natin ang ating NFA buffer stocks. Pero di ba ganun din po yung solusyon natin kaya tayo nag-aangkat ng bigas? Papasok po dito sa bansa para nga din mas dumami yung supply, mas bumaba yung presyo. But it didn't happen. Tama po kayo. Dahil nga po dito despite sa pag-i-import po ng bigas ng ating bansa at ang pagbaba po ng taripa, ay yung ating pong mga nagbebenta, yung iba pong retailers at traders ay hindi pa rin po binabaan ang presyo ng kanilang bilihin. Kaya nga po ang magiging basis po ng
pagdedeklara po ng National Food Security Emergency ay yung presyo pong mataas na presyo ng bigas na hindi naman po sana dapat ganun ang presyo. Dapat po ay mas mababa kesa po sa ating prevailing prices ngayon. Okay, explain po natin ulit, pag may idineklara na yung food security emergency, ay ibig sabihin, okay, lalabas na po kasi yung buffer, no? Mailalabas na ng NFA yung buffer stock, so dadami. Pero kasama din po ba doon na maoobliga or oobligahin ang mga traders and retailers na ipapako lang yung kanilang presyo or hindi pa rin yan mauutusan na sumunod po? Hindi po sila mauutusan, pero ang ating pong bigas ay ibebenta po through the local government units at saka po through our Kadiwa outlets kung saan po ay naididikta po or napag-usapan po, nagkakaroon po ng kasunduan ang DA at ang ating mga LGUs na ipeg po at a certain price ang presyo po ng bigas. At inaasahan po natin pag nangyari to ay sumunod po yung mga ibang retailers na hindi po ganun ang presyo. Ang importante po ay meron pong available na supply po sa merkado ang ating mga mamimili ng mas mababang presyo ng bigas. Whether sumunod sila, ibaba nila yung presyo or hindi, basta mayroong available na mababang presyo para sa lahat. Ito po'y para sa lahat. At lahat po ng LGU, buong bansa makikinabang po dito. Do we have enough supply po? Meron po tayong 300,000 metric tons na buffer stocks ng NFA na atin pong dahan-dahang ilalabas. Depende po sa lugar na paglalagyan natin. Pero sa ngayon po ay magsisimula muna po ito sa Metro Manila bago po natin isusunod ang mga lugar sa labas po ng Metro Manila. May schedule na ho ba kung kailan idideklara at magiging epektibo ang food security emergency? And we're just talking about bigas po ito dito, no? Asek? Tama po, tungkol lang po sa bigas itong food security emergency. Yung naitanong niyo po kanina, Miss Cheryl, about kung kailan po ba ito idideklara. Sa ngayon po, tinitingnan po ng ating kalim yung mga detalye po para po sa pagdedeclare ng food security emergency. Ang tinitingnan po natin ditong schedule ay mga sa susunod na buwan po ito kung nandoon pa po ang sitwasyon na para po itulak or magdesisyon po ang aming kalihim na i-declare po ang food security emergency. Pero kung inyo pong maaalala, meron po tayong ipapatupad on Monday, January 20, yung maximum suggested retail price po on our imported rice. So kung ang ating pong sitwasyon ay hindi na po kinakailangang mag-declare, ay hindi na po mag-declare. Depende po ito sa magiging sitwasyon sa mga darating na araw. But then again, yun nga pong term natin, maximum suggested retail price. So, depende pa rin po kung susunod ang mga traders at retailers on that. Tama po. Mas maganda po kung sila po ay sumunod para naman po maging maganda po ang presyo ng ating bigas for the benefit po ng ating mga consumers. Dahil po ngayon, kasi hindi naman po ito gagawin ng pamahalaan, yung food security emergency, pagdedeklara or pagpilit na magkaroon lang ng maximum suggested price. Kung hindi nyo rin po nakita sa pag-aaral ng inyong ahensya na overpriced. So ito po yung isang pag-amin na overpriced po talaga yung mga presyo natin ngayon. Meron po talagang overpricing na makikita sa merkado, lalong-lalo na po itong ating pong mga imported rice. Kaya nga po nagkaroon po ng MSRP po na ipapatupad po ang ahensya. At wala pong magagawa ang ahensya doon na i-call yung attention or kasuhan or yung pagmamanipula na at pag-abuso. Wala po bang ganoon sa mga para sa retailers? Meron tayong provisions sa ating batas under the Price Act at kung mako-consider po itong profiteering under po sa mga batas na ito at dito po under po ng bagong batas po natin, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, ay maaari po silang parusahan At ng criminal case po ito at may karampatang pong parusa ng pagkakakulong at pagmumulta po. Depende po sa level po ng kanilang pagsaway sa batas. Sino po ang nagbabantay on this, nagmo-monitor kung sino yung mga
yun nga po, na nagkakaroon na ng yung profiteering, lumalabag na sa profiteering na batas, and then yung pong pagsasabatahin na. May nakakasuhan naman po ba? Or bibigyan man lang ng warning? Gagawin po ito ang aming pong departamento through our Agribusiness and Marketing Assistance Service ay meron po kaming bantay presyo at katulong din po namin ang enforcement group ng DTI para kung ano man po ang presyo na aming pong ipapatupad ay mamamonitor po ito ng aming bantay presyo at ng Department of Trade and Industry at kung meron pong makikita na ating pong mga retailers na lumalabag po dito sa ating presyo na tamang presyo ay maaari po silang makasuhan. Balikan ko po itong posible. Sabi nyo nga po, hindi pa naman sigurado, depende, baka mapakiusapan itong mga retailer at traders na sumunod doon sa maximum suggested price na ilalabas po ng inyong ahensya. Pero sakali pong matuloy itong pagdideklara ng food security emergency, hanggang kailan po magtatagal? If we're gonna push on February, ilang buwan nakikita po itong food security emergency ipapatupad? Sa ngayon po, hindi ko po masasabi kung hanggang kailan po ito ipapatupad. Depende po ito. Magkakaroon naman po lagi ng review o pag-aaral po ng sitwasyon sa merkado every 2 weeks. Kung kailangan na po bang i-lift or hindi, ay depende po sa magiging sitwasyon. Ang gagamitin po natin ay yung buffer stock ng NFA. Hindi naman po Opo, ba tama po. maapektuhan yung ano natin? Baka biglang magkaroon naman tayo ng shortage ng buffer stock. Michelle, nawala po kayo. Pakiulit po yung tanong. Ayun po. Yun pong gagamitin natin dito para mapababa or magkaroon ng available na murang bigas para sa mga mamamayan ay yung buffer stock po ng NFA. Opo. Gaano po karami ulit ang buffer stock? 300,000 metric tons po sa ngayon. Okay. Sa ngayon, pero di po ba dapat talagang may buffer stock po ang NFA? Hindi po ba maaapektuhan? Baka pag biglang nagka-emergency, magkaroon naman ng kakulangan ng NFA po sa supply. Panahon na rin po kasi ng pag-harvest po ng ating palay sa ngayon. So ito po ay bibilhin pong muli ng NFA para po magkaroon po tayo ng buffer stocks din po. At kung magkaroon po ng kalamidad, ay available pa rin po yung ating mga stocks. At yung paglabas nga po ngayon ng ating buffer stock ay isang dahilan nga rin po dito ay napupuno na po yung ating mga warehouses. Kaya minamabuti na rin po talaga na mailabas po itong mga stocks na to sa ating mga warehouses para magkaroon na rin po ng lugar yung mga panibagong aanihin po ng ating mga magsasaka at bibilihin po ng NFA para po ma-replenish yung ating buffer stocks. Marami pong salamat sa inyong oras, Assistant Secretary Joycel Panlilio ng Department of Agriculture. Magandang hapon po. Nasaksihan ng mga Cebuano kanina ang taunang bersyon nila ng traslasyon. Dito, mga kasapi ng tinatawag na Holy Family ang ipinarada. Mula sa Cebu, live na magbabalita si John Aroa. John, kumusta dyan? Cheryl, sobrang dami nga ng tao ngayon dito sa Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu. Kanina ay dinaos din yung Walk with Mary. Ito yung tauna o sariling bersyon namin ng traslasyon. Cheryl, pagkatapos ng misa, sinimulan ng iparada ang mga imahe ng Santo Niño at Birheng Maria. Hindi napigilan ng ulan ang mga deboto sa pagdalo sa prosesyon. Mapabata, matanda at may mga karamdaman. Hawak-hawak ang imahe ng Santo Niño at sabay-sabay na kumakaway habang nagdarasal. May naglagay pa ng altar sa labas ng kanilang mga establishmento. Napahinto rin saglit ang mga trabaho at klase ng mga mag-aaral para masilayan ang pagdaan ng traslasyon. May ilang kabataan ding nag-alay ng sayaw para sa Batang Hesus. Sa Mandawi City, nakaabang ang imahin ng St. Joseph na ama ni Hesus. Pagkatapos dinala sa National Shrine of St. Joseph ang Holy Family. Ito ang taunang tradisyon tuwing pista ng Santo Niño, ang tinatawag nilang The Journey of Faith ng Holy Family, kung saan muling magkikita-kita si San Jose sa Mandawi City at Mama Mary mula sa Guadalupe ng Cebu City at ang Batang Hesus mula sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu.
Cheryl, hindi pa nga nagtatapos itong mga aktibidad ng kapistahan ng Señor Santo Niño. Bukas ng umaga ay magdaraos o isasagawa naman ang fluvial procession at kung saan nasa mahigit 300 mga sasakyang pandagat ang puprosesyon sa dagat. Kasama nga nariyan ang imahe ng Santo Niño. Cheryl. Daghang salamat, John Aroa. Sa iba pang balita, naiuwi na sa bansa ang totoong bangkay ng namatay na OFW sa Kuwait na si Jenny Alvarado. Mismong 3 anak ng Pinay ang sumundo sa kanyang mga labi sa NAIA kahapon. Bago iuwi, dinala muna sa punerarya sa Cavite ang labi ni Jenny para isailalim sa re-autopsy. January 10, unang sinundo ng pamilya ang labi ni Jenny. Pero nadiskubre na maling bangkay pala ang naiuwi sa Pilipinas. Namatay si Jenny at ang 2 Nepali na kasama niya dahil sa suffocation noong January 2. Sabi ng Department of Migrant Workers, naibalik na rin sa Kuwait ang katawan ng Nepali na naiuwi sa Pilipinas. Inaako din ni DMW Secretary Hans Kakdak ang naging aberya sa proseso ng repatriation ni Jenny. Pero iimbestigahan pa rin kung sino ang tunay na responsable sa nangyaring kapabayaan. Nagkikipag-ugnayan na rin ang Department of Foreign Affairs para mapabilis ang pag-uwi sa labi naman ng pinaslang na Pinay sa Slovenia. Pinatay umano ang 27 anyos na biktima ng kanyang Slovenian na mister habang nasa bakasyon sila. Nangyari ito 1 linggo lang matapos dumating sa Slovenia ang Pinay. Kaugnay niyan at iba pang issue, magkakausap natin si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Yusek De Vega, salamat po sa oras. Magandang tanghali. Magandang tanghali. Opo. Yusek, may schedule na ho ba kung kailan maiuuwi itong pinaslang na Pinay mula po sa Slovenia? Hindi ako makabigyan ng exact schedule pero kung hindi itong weekend, certainly Monday, Tuesday, nandito na yan. And well-coordinated na po ito sa pamilya ng kababayan nating Pinay? Opo, nung Miyerkules, 2 days ago, nandito yung nanay ko sa aming tanggapan dito sa DFA at nakausap niya live yung ating ambassador sa Vienna, Austria, na in charge, Ambassador Evangeline Arroyo Bernas. Tungkol dito nga, pag inuwi yan, hindi yan patungong Maynila. Patungong Negros Oriental, sa Dumaguete, tapos from Dumaguete, dadalhin sa kanilang lugar na medyo malayo pa from Dumaguete, no? So, na-authorize ko na, DFA funds to, yung pag-shipment, in-authorize ko na i-advance ng embassy. Lahat ng papeles na kailangan, yung usual papers, na handa na. Pero, alam nyo, pag nag-ship kami, maingat kami sa DFA dahil, well, ayaw na may mangyari yung nangyari. Sa Kuwait, no? So kawawa naman yung itong mga pamilya. So, sisiguro din namin hindi mangyari po to. Opo. Pero Yusek De Vega, kumusta po yung pakikipag-ugnayan ng ating pamahalaan sa Slovenian government para makamit ng Pinay ang hustisya? Ano po ba ang update sa kaso? Si Ambassador Bernas mismo, galing Vienna, nag-by car, pumunta sa Ljubljana, kapital o kabisera ng Slovenia, para magpag-ugnayan sa mga Slovenian officials. At lahat sila nangako, naggagalaw lahat para magkaroon ng hustisya. Ang issue lang yung mental condition ng lone suspect. Siya lang ang suspect. Kasi may mental condition daw yan. Hindi naman nakikita ni Maril o yung pamilya niya, no? Titingnan, pero ang for sure, mawawala na yan ng kalayaan dahil whether mental institution or jail, he would be detained. And now he's in under police custody. Pangako ng Slovenia na there will be justice. Ano po ba ang status ng ating kababayan po sa Slovenia? Turista lang siya nung dumating. Hindi pa siya, yung namatay, ibig niyo sabihin, yung pinaslang? Opo. Yung pinaslang? Hindi po siya married, immigrant. Or OFW? Pumunta lang siya doon. No, hindi po. Mas lalong hindi OFW kasi hindi siya worker doon. Pumunta siya doon para bisitahin yung asawa niya for the Christmas holidays. In fact, kung saan siya pinatay, hindi yun ang residence nila. It's a tourist destination sa Slovenia. Alright.
Okay. Meron po bang ano pong tulong, ano po assistance ang maibibigay po maliban sa pagpapauwi ng bangkay ng ating kababayan na Pinay na tulong mula po sa pamahalaan yung pamilya? Considering tourist, she's there as a tourist. No, pero standard na sa amin. Opo. Let's explain something, no? Namin nabanggit kanina si yung DMW. Opo. Under the new law, silang in charge OFWs, yung talagang trabador. Lahat ng hindi trabador, tulad ng turista, DFA pa rin. Or, kahit na OFW, kung wala pa silang tanggapan, wala pang attaché, Slovenia is one of them, no? Kami pa rin ang in charge. So, ibig sabihin, we can provide assistance to them or their families. Standard na yan, pag may napatay na kamag-anak natin, binibigyan natin ng konting financial assistance yung nasawi, yung kamag-anak naman nasawi. In fact, kung pwede lang, nandito na yung mga papeles. Opo, go ahead, Nandito ko yung para sa grant ng kasi kailangan lang ihanda yung cheque na ibibigay sa kanya. It might take, alam mo yung red tape sa gobyerno. Pinadiwanag namin sa misis, as a nanay, na kailangan umuwi na ng Negros Oriental. Although dito nasa Santa Mesa siya. Pero may mga relatives siya dito na makaka-pick up ng cheque. Usually, binibigay mga 25,000 pesos or so, no? So, magkakaroon. At tuloy-tuloy siyempre ang ustisya. Iniisip din namin, although hindi pa sigurado to, meron kaming ginagawang tawag dyan, compassionate visit. Gumagastos kami para bisitahin yung kunyari nakakulong. Halimbawa, si Mary Jane Veloso. Bago nagtagumpay tayo na nauwi natin, binibisita siya ng pamilya palagi, nagastos natin. This time, of course, wala na magbibisita, pero maaring kung gusto ng pamilya, kung gusto niyang makipag-ugnayan sa prosecutor, sa ating honorary consul, o kay Ambassador Bernas, we can fund that. So, tingnan po natin. Pero right now, ang magandang balita, ang nangako ang Slovenia mismo na kampi tayo dito, no? Kahit na kababayan nilang suspect. Two things. They're opening an embassy here in March. Pupunta rito yung foreign minister. At pangalawa, they want workers. Wala sila masyadong workers in the Philippines. Wala pa tayong labor agreement on that. Ngayon, may hirapan naman na sila makuha to kung parang ganito yung sitwasyon or kung paano, depende kung situation. Although of course, hindi OFW, it's a good, I'll take the opportunity also. Hindi lang ako, may iba nagpapalala sa mga kababayan natin. Hindi kami pinagbabawalan kayo mag-asawang dayon, pero sana matagal muna kayo magkakilala yung na I was gonna ask you, Sep, social network. ano po ba ang kwento ng pamilya? Gaano sila katagal na? Gaano nila kakilala itong asawa ng kababayan nating Pinay? Mabait naman daw yung lalaki since January last year, sila online. Online nagkakilala, January 2020. online nagkikwentuhan. Pumunta rito yung sa Pilipinas, yung lalaki sa Hulyo, month of July, they got married. Tapos, pero bumalik yung asawa, yung husband sa Slovenia. Tapos, they were in touch again. Ngayon, nabisita na ni Marvel siya noong Disyembre para parang honeymoon na rin yun, delayed honeymoon for Christmas and New Year's. Yun ang kwento at sinasabi ng nanay, wala talaga silang nakitang diferensya sa lalaki. In fact, Christmas Day, meron pang pinapadala. Baka yan nga itong mga images na nakikita natin dyan sa Slovenia. Kaso nag-away nga sila ng December 30, yun ang report ng police. Kawawa naman, multiple stab wounds, no? Ang pagkamatay, according to the autopsy report. So, hindi natin talaga matitiyak hanggang makilala natin mabuti yung ating magiging kapilis buhay. Ayun po. Alright, so ang mahalaga po, maganda ay Nakikidalamati kami uli sa pamilya. We want to tell the public that we definitely condole with the family of the late Marvin Factura.
Panghuli na lamang po, ihabol ko lamang po, Yusek De Vega, sa susunod na linggo na po yung inauguration ni US President-elect Donald Trump na planong magsagawa ng mass deportation laban nga po sa illegal immigrants. May mga kababayan na ba tayo sa Amerika na nagpatulong sa ating embahada kaugnay nito, lumalapit at nangangamba po sa kanilang sitwasyon, and also siguro po mensahe na rin sa mga kapatid po natin na nasa Amerika nga na tinatawag nating TNT or illegal po ang kanilang pagstay. Ano po rin ang mensahe natin sa kanila? Go ahead, Yusek. Papamangin po ako, Cheryl, kasi nakita niyo ako ngumiti nung tinanong niyo yun. Lahat tayo may kamag-anak sa States, including past o kaibigan, including Yes. some who may be TNT. Yes, I understand. We all know, walang uuwi dyan kusang loob. Totoo rin Ganun po. pa man, May mga kakilala rin po pinayuan- ako't kaibigan. Yes, pinayuan na sila ni Ambassador. Kung talaga nababahala kayo, mabuti rin na umuwi na kayo kusang loob. Kasi pag umuwi kayo, may posibilidad na makabalik pa. Depende kung yari mag-petition kayo. Pero official deportation, at hindi kailangan gastusin natin yan. Gastos yan ng pamalaan ng US. Dahil sila nagde-deport eh. Pag may deport, wala na kayong balik. Yes. Ganun pa man. Hindi namin sinabi ito para maging alarmist. Let us remember, hindi tina-target ng Trump administration ang Filipino. If you listen to his supporters, some of the most conservative, pro-Filipino pa rin. So ang aming mensahe sa mga Filipino community, basta sumunod kayo, batas hindi kayo hype. Kunyari, illegal na nga kayo, edi huwag kayo sumali ng mga political rallies against the president, huwag kayo magpa-interview ganyan. Doon lang guys, mag-anak nyo kasi law-abiding ang mga Pilipino, whether TNT or not. We are not. May tatlong kategorya ang gusto ni Trump pauwiin. Mga mga overseas mga foreign citizen na illegally nasa States tapos gagawa ng krimen laban sa Amerikano. Hindi ganun ng Pilipino. Pangalawa, mga terrorist threats. Terrorist threats ba tayo? Hindi. Pangatlo, yung mga pinasok ni Biden, milyones ang pinasok niya, hindi naman nagtatrabaho. Yung mga Pilipino, pag pupunta sa States at naiiwan, nagtatrabaho yan. So they contribute to the economy. Most of them are even conservative. Diba? Conservative si President Trump, meaning President-elect Trump, meaning, yung marriage, abortion, ganyan. So, we are confident na hindi tayo itatarget ng ganyan. In fact, the history shows, nung panahon ni President Obama, mas marami pa siyang deport na Filipino and other foreign nationals than the original Trump administration. So, kung nababahala man ng mga Pilipino, we will assist them, lalo na. Kunyari, may i-deport tapos kailangan agad ng papeles, ganyan. Kung hindi babayaran ng US, babayaran natin yung pag-deport. Pero sigurado yung babayaran niya. So ang advice namin, basta sumunod kayo ng batas, ganyan, huwag kayong mag-high profile dahil wala na ngayong papeles, hindi kayo itatarget for this mass deportation. Pinag-aralan namin yan, when you are deported or about to be deported, meron kayo under US law a chance to contest your deportation. So, maaaring tumagal pa kayo ng at least 1 year. Ganyan. So, kung gagawin natin yan? How long will it take for 350,000 or more Filipinos to be deported? 100 years? I mean, so we're confident we're not going to see mass deportations of Filipinos because partly, even the most conservative supporters po ni Trump are not anti-Filipino. Dahil nga, mahusay yung mga Filipino sa US, they're appreciated. At saka maganda yung relations kahit sinong presidente sa Malacanang o sa White House. And I'm sure it will be the same under President Trump. And we'll look forward to the next few years under this new administration. Kung may deportation nga, nandiyan kami para tumulong. Marami pong salamat sa inyong oras. Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Susunod, gwardiya na nag-viral matapos manira ng paninda ng batang sampagida vendor, posible pa raw mabawian ng lisensya. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Nagsama-sama ang ilang human rights advocates at mga naulilang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings para maghain ng disbarment case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema.
Lumabag daw kasi ang dating Pangulo na isa ring abogado sa Code of Professional Responsibility and Accountability nang aminin niya mismo na meron siyang death squad at may mga pinapatay siya noong drug war. Inihain ng mga petitioner ang disbarment case laban kay Duterte kasunod ng anunsyong mag-aabogado siya sa anak na si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong impeachment case. Dinala na sa warehouse ng Comelec sa Santa Rosa, Laguna ang nasa 6 na milyong balotang kakailanganing i-reprint para sa halalan. Magbabalita live si Mon Gualvez. Mon, ano na ang gagawin sa mga balota? Cheryl, mula rito sa National Printing Office, sinimulan na ngang ibiyahe yung mga nasayang na balota papunta doon sa warehouse ng Comelec sa Santa Rosa, Laguna, kung saan ito nakatakda namang sirain para hindi na mapakinabangan pa. Imbis na shredding, paper melting o tutunawin ng mga balota gamit ang substance, ito ang gagawin ng Comelec para hindi na magamit o mapakinabangan ang mga nasayang na balota base na rin sa utos ng National Archives of the Philippines. Pati nga mga pinagtabasa ng balota kasama rin sa sisirain. Natatagalan ng inventory ng mga balota dahil nasa unang stage pa lamang ang Comelec pagdating sa printing. Ibig sabihin, kailangan pang isa-isahing itesting sa mga automated counting machines para malaman kung ano ang good ballots na nababasa ng makina para naman ito sa pagbabayad. Sa mga nagtatanong kung bakit kailangan pang ilipat o ibiyahe ang mga nasayang na balota papunta sa isang warehouse ng Comelec, ito'y dahil maliit lamang espasyo dito sa may National Printing Office, oras na magsimula na ang reprinting naman ng mga balota. Sinimulan na rin ngayong umaga ang reconfiguration sa 4 na makina ng National Printing Office na sabay nang gagamitin para mahabol yung mga nasayang na balota. Ongoing, Cheryl, yung ginagawa naman ngayong pagsasaayos sa election management system at saka yung sa pagbabago ng ballot faces ng mga balotang gagamitin para nga sa reprinting ng mga ito. Kaya naman nakatakda daw simulan o mag-umpisa ulit yung reprinting ng mga balota sa kalagitnaan ng susunod na linggo. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang gwardyang nag-viral matapos sirain ang panindang sampagitan ng isang babaeng naka-school uniform sa isang mall sa Mandaluyong. Ayon sa PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies, posibleng tanggalan ng lisensya bilang security guard ang SECU kung mapatunayang may pagmamalabis na nangyari. Nahanap naman ng News 5 ang paaralan base sa uniforme na suot ng bata sa viral video. Pero ayon sa aming source, hindi na naka-enroll sa eskwelahan ang bata. Sa ngayon, nag-request na rin ng kopya ng CCTV ang substation ng PNP na malapit sa Mega Mall para makita kung may kasama ang bata sa viral na video. Plano naman ng DSWD na bigyan ng psychosocial support ang nag-viral na sampagita vendor na sa pilitang pinaalis at sinipa ng gwardya sa mall. Kaugnay niyan, makakausap natin si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dublao. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. ASEC, na-trace na po ba at nakausap na yung pamilya ng sampagita vendor? May record na po ba kayo at background on this child? Cheryl, kagagaling namin actually doon sa barangay hall at nakausap nga namin yung mga officials ng barangay. And gayon ay we're on the way doon sa kanila pong tahanan para naman makausap yung mga magulang. So we'll provide additional details on this after our conversation o doon po sa mga magulang. But so far, what do we know about the family or the child po? Michelle, I was able to talk to the child, and nasa paaralan siya ngayon. But we committed to do follow-up action so that we could provide psychosocial intervention kay Sampaguita girl. Because from our conversation with Cheryl, medyo worried na rin siya kasi nababash na rin po siya. So sabi nga po namin, we need to help her through the provision nga po of psychological first aid
so that she can overcome this traumatic experience. That is in the interim, while we will also determine additional interventions that may be extended sa kanila pong pamilya. Okay, sabi niyo po ay nasa paaralan siya. So, kasi po doon sa nakuha naming report, ay hindi daw siya naka-enroll. So, iba na pong eskwelahan ang pinapasukan niya ngayon. Kung ikukumpara, kung pagbabasihan natin doon sa uniform na suot ng bata? From the initial information that we've gathered, Ms. Cheryl, mukhang ganun nga po. Kaya nga, we're on our way dun sa tahanan po nila para makapag-validate ng information na nag-gather po namin. But sabi ko nga, dahil nakausap ko si Ms. Jenny, sabi niya siya naman po ay nag-aaral. So, si Sampaguita girl, nakausap nyo, and nung nakausap nyo ay nandoon siya sa eskwelahan. I mean, she's in school right now. Tama po, Ms. Cheryl, because sabi nga kung pwede namin siya puntahan, sabi niya nasa paaralan pa siya ngayon. But this is she's wearing a different uniform. Hindi, yung nakikita po natin sa video, ay hindi po yan ang uniform niya ngayon sa pinapasukan niyang school. Parang ganyan nga, Ms. Cheryl, kaya i-validate natin yung information na yan doon sa pamamagitan ng kanyang mga magulang. Okay, bukod po sa psychosocial support, ano pa po tulong na ibibigay ng ahensya para hindi na mapilitang magtinda ng sampagita po ang babae sa viral video? And also, since sabi nyo nga po, papunta kayo sa pamilya, no, sa kanilang tahanan, yung pong mga ganito, alam naman po natin, yung mga ganitong edad, hindi po dapat pinababayaan na nagtitinda o naghahanap buhay dahil menor de edad pa. Ano rin po ang pwedeng kaharapin or papagawa po natin sa mga magulang nitong batang to? Yeah, actually tutulungan din natin yung mga magulang para at i-remind sa kanila yung pong pag-perform nila ng kanilang parental responsibility na dapat pinapangalagaan yung kanila pong mga anak at hindi nga po hinahayaan na nasa lansangan. But isa rin po sa mga dahilan kung bakit kakausapin natin ang mga magulang para matukoy natin ano po yung mga kadahilanan at ganito po yung kinakaharap ng mga anak at ng buong pamilya para nang sa gayon makapag-provide tayo ng karagdagang mga interventions. Meron tayong, actually sa DSWD, meron tayong strategic help desk for information, education, livelihood, and other developmental services. Ito yung shield against child labor na maaari nga din natin ma-enroll yung pong mga pamilya. Gayon din, dahil nga magsasagawa tayo ng using the case management process, patutukoy natin kung ano ba yung pangangailangan ng pamilya para ma-enroll po natin sila o maibigyan ng services apart from yung mga immediate na natukoy na po natin na assistance. Marami rin po ang naglabasan na iba pang video kung saan dumadami nga yung mga namamalimos po o nagbebenta ng sampagita sa lansangan. Kaya hinala ng netizens baka hawak ang mga ito ng sindikato. Ano po ba ang aksyon dito ng DSWD? Well, of course, we're in close coordination with the law enforcement agencies. They are our partners, not only in the implementation of the Pag-abot program where we, yung nagsasagma tayo ng mga reach out activities, para mailayo nga ito o maalis sa mga lansangan ang mga families and individuals in street situations. We'll also work closely with the local government units nang sa gayon ay mapuntahan po at mabigyan nga ng tulong itong mga individual na nakikita po natin na naglalako o naglilingos. Gaya ng nabanggit ko kanina, Ms. Cheryl, meron tayo yung SHIELD program para ma-shield against child labor yung mga kababayan po natin, and at the same time yung pag-abot program para mailayo natin sa lansangan ang mga families and individuals in street situation. Sec, pagdating sa pag-handle naman ng mga security guard sa mga mall, ano po ang intervention na maaaring gawin ng inyong ahensya? Actually, Cheryl, ang instruction nga rin sa atin ay puntahan din po, mag-reach out din po tayo doon sa gwardiya para mabigyan din natin sila ng impormasyon hinggil sa proper treatment o management ng mga ganito pong mga cases, lalong-lalo na sa mga bata because we do not tolerate violence against children. Kinakailangan po magbigay tayo ng karagdagang pang-impormasyon para
hindi po magkaroon ng perpetration nga ng gender-based violence because we are a strong advocate on this. So ito po isa sa mga susunod natin na gagawin ni Cheryl. Marami pong salamat, ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Magandang tanghali mga kapatid. Travel goals ang Pinay na si Catch Medina. Umandap na nakapunta na sa 193 na bansa sa edad na 36 anyos. Dahil dyan, siya na ang pinakabata at pinakamaraming bansang napuntahan. Ikaw kapatid, sa mga bansang gusto mong mabisita o mapuntahan? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Ang gusto ko pong mabisitang bansa ay Japan. Wow! Japan. Bakit sa Japan? Gusto ko po kasing ma-experience ang bulaklak, yung nag-iibang kulay, tsaka yung kanilang panahon doon, yung kanilang klima, yung culture ng Japan, ang babait, magagalang ang mga Hapon. Sa France. Sa France po, sir. Bakit sa France? Dahil yun po yung sikat na bansa for love. Kasi yun ang gusto ko sanang makahanap na makatagpo. I would love to go to Switzerland. Kasi Switzerland, napakagandang bansa niya kasi lalo yung nature and at the same time yung delicious foods na ina-offer ng Switzerland, gusto ko rin siyang matikman syempre. Gusto ko pong bisitahin ang Japan. Bakit Japan? Kasi bata pa lang po ako, fan ako ni Super Mario, so gusto ko pong bisitahin yung Nintendo World sa Japan. Ako inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Susunod, 4 na iconic OPM bands ng dekada 90 magsasama-sama sa iisang entablado sa pambihirang pagkakataon. Bukalista ng bandang Prettier Than Pink. Makakausap natin live dito sa studio. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Hola mga kapatid, nandito pa rin tayo sa Muntinlupa RTC at ito na nga ongoing pa rin po ang summary hearing netong isinampa ni ang kampo ni Bossing Vic Sotto na writ of habeas data laban sa direktor na si Daryl Yap. Samantala nag-lunch break lang sila, umalis na kasi Direk Daryl Yap. Pero kanina nagsimula itong hearing na to ng mga 8:30 AM at bandang mga 10 AM umalis si Bossing Vic Sotto after around 3 hours. Pero after nun, mga lunchtime umalis si Direk Daryl Yap. Napag-alaman natin dito sa korte na babalik sila after lunch. And syempre may gag order ito, hindi nila pinag-usapan yung mga merits ng kaso, kung ano na nga ba yung mga nangyayari. Pero syempre dito sa writ of habeas data, alam naman natin na sinusubukan syempre pigilan o kunin ng kampo ni Bossing Vic Sotto yung mga detalye na meron si Daryl Yap patungkol sa kanya. Syempre to further stop the spread ng mga umano'y mapanirang mga na promotional materials ni Direk Daryl Yap laban of course sa aktor na si Vic Sotto. Kanina naman, kinamusta nga natin kasi first time nakita ni Direk Daryl Yap at ni Vic Sotto. Ang nakita natin, nagkaroon tayo ng pagkakataon na kumuha ng konting soundbite mula kay Daryl Yap. At syempre, sinasabi naman niya ngayon, okay naman daw siya. Pero tinatanong natin kung magbabago ba, meron po ba na babaguhin yung title ng pelikula at kung ano man. Wala pa siya sinasabi tungkol doon. Ang sinabi lang niya, dapat daw matuloy ang papapalabas ng kanyang pelikula. Si Bossing Vic Sotto naman, as usual, calm naman at gaya nga na sinabi niya nga dati, syempre, hindi man siya makapagsalita tungkol sa merits ng case, okay lang din naman daw siya. Titingnan na lang natin, syempre, susunod na kabanata rito kung ano mangyayari dito sa kanilang sa writ of habeas data na ito na 10 araw pala bago syempre lumabas yung desisyon ng korte patungkol dito sa kanilang itong summary hearing po na nangyayari ngayon. Ito po yung pagkakataon. Ito yung first time na nakita sila ni Bossing Vic Sotto. And sa mga susunod siguro na hearing nila, most probably mga lawyer na lang din nila talaga yung magpapakita rito sa korte, dito sa Muntinlupa RTC. Anyway, yan muna yung latest mula rito sa Muntinlupa RTC. Babalikan ko pa kayo pagka nakita pa natin yung pagbabalik dito ni Direk Daryl Yap. Back to you guys dyan sa studio.
At ito po, sa pambihirang pagkakataon, magsasama-sama sa isang concert ang 4 na legendary vocalists mula po sa 4 na iconic OPM bands ng 90s. Kapanahunan ko po ito. Para yan sa Frontmen and Rock Chicks concert sa January 25. At kasama po natin ang isa sa mga vocalist na si Lay Bautista mula po sa Prettier Than Pink. Para po sa mga Gen Z, sabi ko nga mga kapanahunan ko si Lay po ang kumanta ng sikat na kanta na Cool Ka Lang. Oh, napakanta mo ako. Oo, hanggang doon lang ako, isang linya lang. Wow, Ayan. yes. Thank you. Welcome to One Balita Pilipinas. Yes, magandang hapon and I'm so glad to be here. First time ko dito. So thank you so much for having me. Oh, ayan naman kahit na may sprain si Lay, talagang pumunta siya dito Na sa hindi atin. nakikita. Oh, hindi napapansin nakikita ang aking Pero sprain. eto, sino pala ang 3 kasama mo at paano mo na kayo nagsama-sama na swak yung schedule? Yes, so ang kasama ko dito ay of course mga iconic artists. Unang-una sa lahat si Wency Cornejo of After Image and Naldi Padilla of Orient Pearl and Cookie Chua of Color It Red. And meron rin kaming special guest na nakasama dito. Si Andrew E. Oh, the King of Rap. Yes, he So, will do a cameo with us as well. Naku, ang dami. Kailan ito? January 25? Yes, this is Isang araw already lang? 2 Saturdays from now. 2 Saturdays from now na siya. And yes, for 1 night only. Kaya Pambihira dapat po ito. magsama-sama. Nag-start to kasi with a bigger concert nung 2017 sa Soler. So nag-90s live and from then on, nagkaroon kami ng mga shows itong group na to. Umabot kami ng Dubai, umabot kami ng South Korea. Yun nga lang na pandemic, no? And so now we're back. Uulitin. So ito yung unang-una ulit mula noong nagpandemya. For yung kaming Yun na 4. kayong 4, Minsan iba-iba yung mga show. Kung kaming 3 ni Wency and Cookie, and then may mga ibang kasama like si Dong Abay or si Glenn Jacinto of The Teeth. But itong grupo na with Naldi, Cookie, Wency, and me, the last time we were together was in South Korea, January of 2020, right before na nag-pandemic. So we're so excited na magsama-sama ulit. And perfect for to mga this. kapatid bago mag-Valentine's Day. Una Oo. tayo, minsan kasi sobrang sikip ng Pag yung Valentine's. Valentine's season pagdating ng Feb. Ito maganda, yung mga sabi ko nga, mga kaedaran, but of course, ang mga Gen Z, hindi naman dapat. I'm sure, alam na alam nyo yung kanta na Cool Ka Lang, nakaka-relate kayo dyan. Pero ano pa ba ang aabangan namin dito sa Frontmen and Rock Chicks concert dito sa muling pagsasama-sama nyong 4 with Mr. Andrew Ipa since the pandemic? Yes, Of course, we're going to sing our hits. Yes, right? syempre, hindi pwedeng wala. But aside from that, may mga prepare pa kaming mga ibang numbers. Of course, meron kaming surprise. Surprise na lang, But mga top hits ng 90s, of course. And of course, meron rin kaming mga pasabog with Andrew E. Meron rin yan, no? And it's very interesting, no? Kasi during the 90s, I don't know if you recall, no? Or if you know about this trivia, na may sariling grupo yan, yung mga rock people at yung rap people. Parang parang tubig at langis yan na hindi napapaghalo. In fact, may mga pinaghalo na natin. Oo, in fact, may mga instances yan na nagkakaroon ng mga incidents ng rock people versus rap people. So it's going to be very interesting now because we are going to have a show that will have both genres in one show. Ayan. So interesting yan. Ay, imbitahan mo na yung ating mga televiewers. Yes, so sa lahat ng mga nanonood, malapit na. It's going to be in 8 days. Ang aming concert sa Music Museum, January 25.
and doors open at 8 p.m. You can buy tickets at TicketNet or Ticket One. Kung gusto nyong physical, sa Ticket One, outlets, Robinsons. You can also go to Music Museum to buy your tickets there. So again, Jan 25, next week na po yan for frontmen and rock chicks. Ayan, huwag niyo pong palalagpasin. January 25, again 8 p.m. po yan sa Music Museum. Sa TicketNet, available na yan. Or you can just call also Music Museum and inquire. So, for sure, nako, mag-unahan na po. Siguradong mapupuno to dahil isang araw lang. Yes. Hindi natin alam. Baka magka-part 2, part 3, part 4, diba? Yes. Ayan. Again, thank you for coming. Thank you for having me. Ayan po, mga kapatid, si Lay Bautista ng Prettier Than Pink. Sana pinakanta muna pala kita ng kaunti. Konti lang. Ayan, bakit tayo magbabalik? Perfect to ngayong Friday na eh. Di ba mga kapatid? Pwede na mag-cool sa traffic. Oo. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes. Dito sa Balitaang Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH. Teleserbisyo para sa Pilipino.